Tuwang-tuwa naman yung batang ito sa na-discover nilang bagong laruan. Gumawa nga pala ito si nanay ng airplane na papel at ito nga tuwan-tuwa si Yayam na paulit-ulit ngang pinagagawa kay nanay. Nakakabilib talaga ito yung haba ng pasensya ni nanay gawa ng kanina pa nga laro ng laro ito yung kanyang alaga sa babae hanggang ngayon yan pa rin, naglalaro pa rin. Habang nakaupo nga siya at inaaliw niya ito yung bulinggit, inaalala niya nga bigla yung kanyang mga sinampay na sa babae na kailangan na rin punpunin at kailangan imatupi na nga rin hanggat nandito pa ako dahil mamaya-maya lang konti, iaalis na naman ako para sa aking trabaho. Ito nga si Yayam, talagang sumunod pa rin kahit na nandito na kami ni nanay sa baba. Sinamahan ko nga rin si nanay dito sa ibaba para makuha ito yung mga damit gawa ng wala pala kaming dalang basket dito na paglalagyan. Kaya buti na lang inakita ko nga ito yung planggana nandito sa labas. Ito na nga lang aming pinaglagyan. Itong si Yayam, tuwan-tuwa talaga dito sa pinagagawa nila ni nanay. Kaya kahit na nagpupunpun itong si nanay, talagang napapakiusapan niya pa rin, napali pa rin yung kanyang airplane na papel. Sobrang liit nga lang ng kaligayahan ng bulinggit namin kaya nga lagi na rin pinagbibigyan ni nanay para hindi na rin umiyak. Inakit na nga rin kaagad namin ito yung aming mga tupiin, baka mamaya mahigaan pa nga ng ating miming at pagkagabi nga talagang nagliliwaliw yan dyan sa labas at kung saan-saan nga natutulog. Minsan nga yung supa natin doon sa kubo talagang naiihian na rin at talagang naamoy ko na rin guys pagka morning. Alam nyo na nararamdaman natin yan dahil gawa ng yung mga nag-iwan sila na bakas yung mga balahibo nila nakikita natin. Kaya kailangan natin ipasok ito yung ating mga sinampay doon sa itaas. Yan, pinagsindi na rin pala ni nanay. Binuksan niya na rin yung ilaw dito sa ating likuran ng ating bodega para kahit papaano lumiwanag naman na kahit na sila lang dalawa. Walang kaba na papasukin sila ng kung sino man. Ito nga si Yayam. Sabi ko nga yung makyat na panipani pa nga silip doon sa kalsada. Abay talagang gusto pa rin lumabas. Pero nga nagtatakip silim na kailangan nang pumasok sa itaas. At ayan na nga sumunod na rin siya pagkatapos niyang nakita si nanay na umakyat na. Tamang pasilip-silip na lang siya dyan sa terrace at wala na nga magawa dahil nga hindi na rin kami lalabas. At kami magpiprepare na rin para sa aming hapunan. Ito nga guys, ayan, tinupi na nga rin pala ito ni nanay yung aming mga sinampay dito na kakakukuha pa nga lang. Kaya lang guys, ayan, tignan nyo nga paano tayo makakapagtrabaho ng maigi kung meron tayong bulinggit na makulit na umupo na naman dyan sa gitna. Ayan talaga, kailangan talagang hahabaan natin ang ating pasensya. Buti na nga lang, wala tayong ibang gagawin at yan, tamang magtutupi na lang tayo, prepare. At itong araw si Yayam nakakain na nga pala. Maagap talagang kumain ng bulinggit na ito dahil nga maaga rin siyang natutulog guys. Kaya sabi ko nga kay nanay, ikakain na rin ako nay at ako'y maliligo dahil mamaya konti itong bulinggit manghihila na talaga ito para matulog. Dahil ganyan yan siya guys, pagka gusto niyang matulog, ihilahin niya na ako. Alam niyo na, dede, pampatulog. At pagkatapos niyan, ibigla na lang maglalak ng kwarto kahit na nandun pa nga yan si nani minsan nagtatambay sa aming kwarto. Talagang bigla na lang papatayin yung ilaw at yan at magko-close ng pinto para nga matutulog na siya. Yan nga guys, tingnan nyo, ay halos ayaw niyang ipahawa kay nanay mga damit dito sa palanggana. Halos ayaw niyang ipatupi. Yan, biniro na nga lang ni nanay at yan, may tamang pakispang. Hindi rin talaga mawawala ang pagka-sweet ng batang ito. Minsan nga kasi napapanood niya yan, kaya minsan magugulat na lang ako or si nanay na biglang nagkikiss. So paano ba yan guys? Hanggang dyan na lang muna. Kita-kits ulit!